So wait. Ayan, so nagbabalik po tayo sa ating live dito sa Facebook and dito rin sa YouTube. Good afternoon po sa ating lahat. So ayun, gusto ko lang po magbigay ng reaksyon tungkol doon sa naging pahayag po na isang government official doon sa Tandag, Surigao del Sur, no? Kung saan sinabi po ng governor ng probinsya na hindi naman sa paninira daw, no? Sabi po niya, si PBBM lang po o si President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. lang daw po ang presidente, no, na masipag mag-ikot sa buong bansa para magbigay ng tulong, no, may kalamidad man o wala, ang ating mahal na Pangulo ang masipag na mag-ikot. So napakaganda. Buti pa ang governor na to, no, na-appreciate ang pag-ikot po ng ating mahal na Pangulo sa buong bansa. Alam niyo po, nakakapagod po magbiyahe. Sa totoo lang, sobrang nakakapagod po magbiyahe. Sa mga nagsasabi na akala nyo po pag magbiyahe ay nag-i-enjoy, ang hirap-hirap po magbiyahe, nakakapagod. So, buti pa ang governor na to na-appreciate ang pag-iikot po ng ating mahal na Pangulo. Ito po ay sa katauhan ni Governor Alexander Pimentel, no, ng Surigao del Sur. Sinabi po niya na ito lang ang nag-iisang presidente na umiikot sa buong bansa, mapakalamidad o walang kalamidad. So, ang gandang tignan, ang gandang pakinggan, sobrang nakakalaki ng tenga, no? Hindi naman daw sa paninira, no? Sabi po niya. So, nagpasintabi naman po si governor, ang sabi po niya talaga na ito lang ang presidente na masipag mag-ikot sa buong probinsya. So, ganun naman po talaga supposedly ang ginagawa ng mga namumuno, ang ikutin ang kanilang nasasakupan, no, para po ma-assess, makita mo ang mga problema ng iyong nasasakupan. So ayun po ang ginagawa ng ating mahal na Pangulo, personal na pumupunta sa mga probinsya para magbigay ng mga tulong pinansyal kung anuman po yung mga pangangailangan. So ganon ka-dedicated, ganon kasipag magtrabaho ang ating mahal na Pangulo na ang sabi po ng mga kumakalaban sa kanya o kanyang mga detractors ay wala daw po ginagawa si BBM. No? Lakwatsa daw ng lakwatsa. Hindi nyo po alam ng pakiramdam ng biyahe. Nakakapagod po sa katawan. No? So ito po yung paparinig ko po yung bahagi ng statement kung saan sinabi ng isang governor na pinuri ng isang governor ng Surigao del Sur. Surigao o Siargao? Surigao del Sur, dahil nga po ito lang po yung presidente, no, na nakakapag-ikot sa buong bansa. Pakinggan po natin yung naging pahayag ng isang governor. Ito po. Ay, wait lang.
lalo na sa mga sumalubong at nandito ngayon. Ito. Mahal na Pangulo, His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos. Si Governor Pimentel po ang nasa, Sa lahat ng mga secretaries na nandito, mga mayors, mga congressman, lalo na sa mga sumalubong at nandito ngayon para makita ang kagwapuhan ng ating mahal na presidente. Maraming salamat ko, mahal na presidente, dahil kayo lang ang presidente, hindi naman sa pagsisira ng iba. Ulitin natin Dahil kayo lang ang presidente, hindi naman sa pagsisira ng iba. Na hindi lang tuwing kalamidad pumupunta. Kasi kung may kalamidad, nandyan si Secretary Rex, kamukha ng lindol, automatic. Ang daming binigay na pinadala niyo po. Maraming salamat po. At ngayon po, kayo lang ang presidente na umiikot sa buong bansa, lahat ng probinsya, kahit walang kalamidad, para magbigay ng mga tulong sa mga lahat ng klase ng tao, lalo na to sa mga mananagat at Bisaya word po yun. Ay, farmers and peasants pala. Ano yun? Bisaya. Bisaya term po yung mananaga. So, ayun, no? Ang ganda. Para magbigay na ang gandang ulit-ulitin. Maraming salamat po. Ayan. At ngayon po, kayo lang ang presidente na umiikot sa buong bansa, lahat ng probinsya, kahit walang kalamidad, para magbigay ng mga tulong sa mga lahat ng klase ng tao, lalo na to sa mga mananagat at pag-uuma. Ay, farmers and peasants pala. Ano yun? So, yun. Bisaya. So, yun po, no? Ang sarap-sarap pakinggan. Ang layo ng binahe mo. Tapos, ganito yung madidinig mo. Ang sarap-sarap pakinggan na pinupuri, na appreciate ng mga tao ang iyong ginagawa. Kaya nga po, nung ito, maibida ko na naman, no? Nung pumunta po kami ng Tawi-Tawi, so may na-interview po ako. Ang sabi nga po ng na-interview ko po, no, sabi po niya, first time po nila sa Tawi-Tawi na puntahan ng isang presidente para magbigay po ng tulong. Yun. At sa katauhan nga po ni President Marcos Jr. So, alam mo yun, pag ikaw yung nag-i-interview, yung pakiramdam na ini-interview mo, you should, parang proud na proud ka kasi yung sinusuportahan mo na gobyerno, yung ini-interview mo talagang ramdam mo yung kanyang kasiyahan na may, alam mo yun, yung parang pinagmamalaki niya, no? Ang sarap mag-interview. Sa totoo lang, no? Yun yung na-interview ko sila sa Tawi-Tawi. Grabe. Ang sarap sa pakiramdam na yung ini-interview mo ay na-appreciate niya. Na-appreciate niya yung binibigay na tulong ng gobyerno, no? So, I was there talaga to cover yung ni BBM sa Tawi-Tawi, no? Isa ako sa mapalad na nakapag-interview ng mga beneficiaries ng proyekto, no? Financial assistance project ni PBBM sa mga fishermen, sa mga sa mga farmers at sa mga pamilya. So, ang ganda sa pakiramdam na yung sinusuportahan mong kandidato ay hindi ka nagkamali, no? Hindi ka nagkamali kasi nandun nakikita mo, tinutulungan niya yung mga tao. Hindi natin alam bakit yung iba, sabi wala daw ginagawa. Ano ba yung term na ano ba yung kailangan may ginagawa? Kailangan ba pagbigyan yung kasamaan nila? Ganun ba yun? So, hindi ko po alam kung bakit sinasabi nila walang ginagawa ang Pangulo. No. Ang dami pong ginagawa ng ating mahal na Pangulo, biyahe ng biyahe para po sa kabubuti ng ating bansa, tapos sasabihin walang ginagawa. Alam nyo ba yung pagbiyahe, hindi po yan paglalakwat siya. Ito po may kaakibat
na mga trabaho. Ako pa nga lang, dito pa nga lang sa Manila, pang nagbiyabiyahe ka, traffic, di ba? Ang sakit na sa ulo, ang sakit sa tuhod, yung matagal ka nakaupo habang nagbiyabiyahe, ang sakit na ng mga katawan ko. So, tapos, sasabihin, walang ginagawa ang ating mahal na Pangulo. Ang dami-dami pong ginagawa, kaya lang, hindi po na-appreciate ng ating mga ibang kababayan. And of course, syempre, nandyan po yung ating mga mga kapatid na iba po yung sinusuportahan, no? Yung mga mga nasama sa kulto, quote-unquote, no? Na hindi po nila nakikita yung kabaitan ng ating mahal na Pangulo. Alam niyo po, ang bait ng Marcos administration, ang dami pong sumisira, ang dami pong naninira, pwede pong makakasuhan ng libel, pero hindi po nagkakaso ang ating mahal na Pangulo. Hinahayaan po nila. No? Ang bait-bait po nila. Ang bait po ng ating mahal na Pangulo. Yan. No? Yung ibang mga kakamping, na-appreciate po ang ginagawa ng ating mahal na Pangulo. And it's good na yung mga kakamping po natin, yung mga supporters po ni Attorney Leni Robredo, no? Mga supporters ni Isko Moreno, mga naging kalaban po ni PBBM noong election 2022. Napakagandang tignan na sila po ay sumusuporta, no? Kasi tapos na po ang eleksyon. Tapos na po yung election, so dapat nagkakaisa tayo. Pero, ang nangyari, itong mga green, mga Duterte supporter na to, sila po yung sumisira ngayon. Sila po yung mga anay ngayon sa ating gobyerno na pilit pinapapangit ang imahe ng ating bansa, no? Kung maalala nyo po, sila din yung nakahanap ng mga surot sa Ninoy Aquino International Airport, no? Ang galing nila maghanap ng mga surot, ang galing din nila maghanap ng daga, no? So, doon po sila nagiging masaya. Pag may bad news po sa ating bansa, no? Pag napapahiya po si Marcos Jr., doon po natutuwa ang mga kababayan natin, mga DDS. Doon sila nagagalak sa mga balita na nagbubunga ng masamang imahe sa ating bansa. No? Pinag-uusapan yung mga surot sa NAIA, yung mga outages, power outages. Alam nyo ba guys, hindi lang naman po dito sa ating bansa nangyayari sa airport, no, na nagkakaroon ng mga outages. Meron din po mga ibang bansa. Pero, pag nagfa-follow po kayo sa mga CNN International, Arirang, Fox News, BBC News, So, mga ganong mga news, social media website, mga ganon, ma-inform po kayo kung ano po ang nangyayari sa buong mundo, no? Kasi kung naka-focus lang po kayo dito sa Pilipinas, tapos may issue po na lumabas, tapos, syempre pag may issue na lumabas na nakaka-apekto sa ating bansa, ito na po yung pagkakataon ng mga DDS, no? So, ginagawa po ng DDS, pinapalaki yung issue na yun. Kasi, alam po nila ng ibang mga Pilipino ay hindi po nagbabasa sa mga international news o hindi po sila nanonood ng mga pandaigdigang balita. Kaya po, mabilis malason ang kaisipan ng ibang mga Pilipino. Kasi nga po, nakafocus po sila sa mga local. Pero, pag nanonood ka ng mga world news, no, international news, hindi ka mabibiktima ng mga fake news. No?
Gaya yung pagtaas ng presyo ng bigas. No? Ang pagtaas ng presyo ng bigas, hindi lang po sa Pilipinas nangyari. No? So lahat, alam niyo po ba na isa pa rin po tayo sa Pilipinas ang may pinakamababang presyo ng bigas. Ayon po ito sa isang Nambeyo. No? Sa data po ng Nambeyo, isa pa rin po tayo, bansang Pilipinas, ang may pinakamababang presyo ng bigas. Ang may pinakamahal na presyo ng bigas ay ang US. So, kaya alam nyo po na yung US, hindi po nila main dish or pagkain yung rice kasi mahal po sa kanila ang rice. So, yung pag-aangkat din naman, yung pag-aangkat po no, ng rice, diba? Number 1, importer tayo. Okay. Even China, nag-import po sila. They are number 3. Philippines is number 1. So, ang factors po kasi dun, no, yung nakaraang administrasyon, hindi naman po siya nakafocus doon sa pang-agrikultura, no? Kasi nga po nagkaroon nga po ng pandemic period, so kung saan nakafocus ang ating government noon ng mga kung paano no makasave ang bansa po natin sa banta ng COVID-19, no. So yun, hindi napabayaan yung sektor ng agrikultura. So syempre hindi mo naman po mahahabol agad-agad ang production ng bigas o ng rice na siya nga pong pangunahing konsumo natin bilang Pilipino. So, hanggang 2022 yung ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, no? So, yung input po sa agriculture, no? So, kumbaga, hindi naman siya hindi siya nakapag-input, hindi siya doon. So, talaga maapektuhan yung production kasi nga kung ano yung dinatnan ni PBBM na mga problema, basta kung ano pong naabutan ng administrasyon, ay yun po yung magiging problema ni BBM. So, nasa recovery stage pa tayo. So, sa itong period po ni BBM, nasa recovery stage po tayo ng pandemic. Pero, ito nga po, napakaganda na nasa recovery stage po tayo, pero ang ganda ng sinasabi ng mga ibang bansa na ang Pilipinas ang isa sa may pinakamagandang ekonomiya sa buong Asia. No? So, base sa World Outlook, ang Pilipinas ang isa sa may pinakamagandang ekonomiya sa buong Asia. So nandyan din yung India. China, yan. China, India, yun. So napakaganda. So despite the fact na we are in a recovery stage, the PBBM administration still on top, no, when it comes to World Outlook on economy. So napakaganda. Tapos ito, patuloy pa rin sinisira ng ating mga kapatid na DDS. Ganon din sa territorial dispute sa waters, no? Yung mga, alam niyo po, yung mga nangyayari ngayon, no? Nais po ng mga Chinese Coast Guard na tayo po ay lumaban at tayo po ang unang magpapakita ng karahasan, yung parang mambarel. So, yun po ang gusto kasi ng Chinese. No? Yun po ang gusto ng Chinese na tayo yung mag-start. Pero yun nga po, ang utos po kasi ni BBM ay hindi po tayo pwede na tayo ang mauuna na mag-start ng tension sa West Philippine Sea.
Basta hindi natin alam kasi may ano po yan kung bakit iniiwasan po natin na tayo yung mag-start ng ganon, ng war o ng gulo o ng tension sa West Philippine Sea. So, kalmado lang tayo, guys. So, ang gusto po kasi ng China talaga, kaya po ganon yung mga ginagawa, gusto po nila na tayo pong mga Pilipino ang mag-start ng karahasan do sa West Philippine Sea, no? So, ayun. Pero, ang nangyayari nga, hindi nga po natin di po nga ginagawa yun kasi ang utos ni PBBM ay hindi po ay pahupain yung tensyon na nangyayari sa West Philippine Sea. So, ayun. So, ito naman nangyari ngayon, no? Nakakabigla na nag-tender na po ng resignation si Sara Duterte bilang DepEd Secretary and Vice Chairperson ng NTL LCAC, yun, no? So, di natin alam kung ano po yung game plan o what should I say, ano po yung plano ng taong ito. Titindig na ba siya as bilang opposition leader, no? Parang Lenny 2.0, parang ganun siguro. At nais na niya magpakilala na siya na yung bagong mukha ng opposition. So, parang dalawa na opposition ngayon. Pero alam naman po natin na yung mga mga dilawan sumusuporta na sa Marcos administration. So, I don't think na siguro ganun nga yung mangyayari, no? Magpapakilala na si Vice President Sara Duterte na siya na yung bagong mukha ng opposition. Ito lang yung kasing pangit, no? So, ang magandang presidente noon na yung vice president niya is full support, si GMA, no? Matatandaan niyo po si Noli de Castro, ang kanyang vice president, no? Na kailanman hindi po natin narinig o parang hindi natin naramdaman yung presensya ni Noli de Castro nung panahon ni GMA. So, hindi siya ganon. Talagang full support siya kay GMA noon, no? So, parang hindi nating naramdaman yung presensya niya kasi nga, full support po siya. Ito talaga, kung sakali man, no, ay yung kanyang pag-bitiw sa kanyang position sa cabinet member as DepEd Secretary ay mag-uumpisa po sa July 19. So, doon po natin makikita kung sa mga susunod na rally, itong si Sara Duterte ay kasama na doon sa mga sumisigaw na BBM resign, may ganon. So yun yung mga ine-expect po natin, no, na mga mangyayari after July 18 na nandun na siya sa Maisog Rally. Isa na siya sa mga sumisigaw ng BBM bangag, mga ganon, no? Pwede. So, yun yung mga parang ine-expect po natin na kaya siya po nag-resign. Or maybe, kasi sabi niya, no comment naman siya, hindi siya naglabas ng kanyang dahilan bakit siya po nagbitiw po na bilang bilang secretary ng DepEd. So, sa kabilang banda, no, napakaganda naman yung kanyang pagbibitiw. Of course, syempre para po makapag-focus siya sa kanyang goal sa 2028 o sa susunod na eleksyon, no? Para naman po yung trabaho sa edukasyon ay mapagtuunan ng full-time person, no? Natututok sa mga problema po sa bansa po natin pagdating sa edukasyon. Alam naman po natin na isa po tayo sa bottom, sa pinakamababa na naman po ang Pilipinas ayon sa findings po ng PESAN, nasa bottom na naman po tayo, nasa ibaba na naman po tayo ang Pilipinas pagdating sa creative, no?
So, ayun. So, kailangan po natin talaga ng secretary sa edukasyon na tututok talaga sa mga problema ng ating bansa. Hopefully yung bagong secretary ng edukasyon, ibabalik yung mga pagdidikit ng mga learning materials sa mga iba't ibang sulok ng kwarto, especially sa mga learners po natin na mga kiddos, no? Kasi alam niyo po ba, yung mga learning materials na nasa gilid ng mga room ay nakakatulong po para makapag-familiarize, no, sa ating mga anak, no, sa ating mga maliliit na anak. Kasi pag nakikita nila yung picture, na-enhance yung memory, yung memorize, what do you call that? Yung pag-memorize ng bata. Alam niyo po kasi pag bata, kailangan may nakikita siya, visual. So yun yung mga kailangan na I think ibalik yun, yung pagkakaroon ng mga learning visuals sa mga silid-aralan, lalo na sa kindergarten, grade 1, grade 2, diba? Kasi malaking bagay po yun, lalo yung bagong Pilipinas Pledge, no? Yung bagong panata ng bagong Pilipinas, yung bagong Pilipinas hymn, ilagay mo po doon sa corner ng music na na bulletin na board, no? Ilalagay mo doon, pag nandoon po yung bagong Pilipinas panata ng bagong Pilipinas. Madali mo siya ma-memorize kasi lagi mong nakikita yung panata na yon at saka yung hymn na yon. So, ma-memorize mo kasi nandun po sa silid-aralan na lagi mong nakikita. So, it's a big help na may mga visuals po tayo sa mga ganong room, no? And then ito, siguro sa Friday, pagdating sa Friday, no? Pagdating sa Friday, I think palitan yung catch-up Fridays. I think, more on tayo mga pagbibigay ng mga exams, mga ganon. Hindi yung parang nagbasa ka lang, parang ganon. Kasi para maiwasan natin yung mga mataas na bilang ng hindi pagpasok ng mga school, ng mga mga estudyante, mga anak po natin nag-aaral. And I think isa sa mga kailangan i-address ng Department of Education, yung kakulangan po ng kwarto ng silid-aralan. Kasi alam niyo po dito sa Metro Manila, meron pong mga school talaga na tatlong shift po sila sa school, no? Hindi po gaya sa probinsya. Alam niyo sa probinsya, 8 hours. 8 hours nag-aaral yung mga bata doon, kung hindi ako nagkakamali. Gaya po sa La Union, nag-start yung school nila doon 8 a.m. to 4 p.m. no. So tapos noon, kung natatandaan ko nung nag-aaral ako, ang klase namin talaga noon is 7 a.m. Tapos nag-e-end yung school ko noon, yung study ko noon is 4 p.m. So, maswerte tayo, no, na nakakapag-aral tayo ng 8 hours sa mga probinsya. Pero dito sa Metro Manila kasi, tatlong shift ang nangyayari. So, I think yun po yung kailangan ng Department of Education, ang pagkakaroon ng dagdag na silid-aklatan. And then siguro mag-invest na din sa paglalagay. Hi, good evening from Australia. Tama po kayo. Visualizations very helpful. Yes po, napakalaking tulong. And then siguro, habang hindi pa po mainit ang panahon, mag-invest na din po siguro yung gobyerno natin, yung paglalagay ng aircon. No? Mas maganda pa rin po kasi mag-aral, no, magturo pag nandun sa isang silid-aralan yung mga estudyante kaysa sa online. Kasi alam mo ba,
pag online ka kasi, pwede na nandun siya sa harap ng laptop o sa phone, pero may iba po siyang ginagawa. So, yung focus ng bata ay hindi po natin nakukuha 100% or at least 80% lang kanyang focus kasi online. And alam naman po natin na hindi naman po lahat ng estudyante po natin may access po sa internet. Hindi rin po pare-parehas na yung bilis ng internet sa isang lugar ay kasing bilis ng internet sa lugar mo. So, I think mas maganda pa rin talaga na sa silid-aralan talaga nag-aaral yung ating mga estudyante, especially pag mainit na yung summer season na. So, kasi medyo ngayon ang ano po natin ngayon, 'di ba? Maalinsangan na maulan. So, isa pa rin po nakakaapekto sa pag-aaral po yung environment. Mas maganda po mag-aral kung ang utak po ng tao ay nakarelax. Kasi kahit patuloy ka po na nagle-lecture, sinasabi ko to kasi nag-aral naman ako, kumuha ako ng education pero hindi ko po tinapos. Okay. So, mas maganda po kasi magturo sa isang estudyante na yung mind niya is relax. Kung conducive yung environment. Kasi kahit napakaganda yung itinuturo mo, wala po papasok sa kanyang utak kung naiinitan po siya kasi hindi nga siya hindi conducive yung building, yung school building niya ang init, so hindi siya makapag-focus. So isa po 'yun, Sana ma-address ng ating gobyerno po 'yun. At saka siguro I think ang dami nang ginagawa ng mga teachers ngayon na para po makuha yung attention ng mga estudyante kasi mga estudyante ngayon nakafocus na sa mga internet like TikTok, Facebook. So, ang dami na. So, I think kailangan na din mag-level up, ang mga teachers natin sa mga ginagamit po nila sa teaching strategy. So, yun po. I think kailangan na po ng gobyerno na mag-held po ng seminar, Kailangan na po held ng seminar sa pagle-level up sa pagtuturo. Kasi I think hindi na po pwede yung mga traditional way of teaching ngayon. Kasi na tayo more on digital. So I think kailangan na po natin ng something nagle-level up na klase ng pagtuturo. Para yung mga estudyante pa rin po natin ay interesting yung maging interested po sila sa topic na itinuturo. Tapos alam nyo ba guys, ngayon parang ang dali-dali kumuha ng mga grades ng mga bata kumpara mo dati sa amin sa part ko po talaga before, nung nag-aaral pa ako ng elementarya at sekundarya, ang hirap makakuha ng line of 9. Kasi ang grades ko talaga nung nag-aaral ako, high school at saka elementary is pinakamababa ko is 87, pinakamataas ko is 95, ganun. Ganon din naman ako nung college. Hindi ako naging Dean's Lister nung college kasi meron po akong subject na 79. Binigyan po ako ng professor ko ng 79. Kailangan po pag maging Dean's Lister ka, kailangan line of 8 po lahat. So equivalent to 2.75 yung grade ko.
sa subject na yon. Isang subject lang po yung nagbigay sa akin ng 2.75, no? So, yun po yung dahilan kaya hindi ako naging dance lister, no? At saka parang alam mo yun, yung parang bumagsak yung mga dream mo kasi naging may 2.75 ka na, hindi ka na magiging laude, hindi ka na magiging cum laude, summa laude, ba? Hindi ka na magiging cum laude, so with honors. Kasi may 2.75 ka na. Kasi sa State University po ako eh. So ang grading system po namin sa DIMSU o Don Mariano Marcos. Yan. So, kaya love na love po namin ng mga Marcos, no? Kasi syempre, doon po kami nag-aaral sa kanilang university, yung Don Mariano Marcos Memorial State University. So, yun. Ang grading system namin kasi doon is 1.5, 1.0, 1.25, 1.0 for 100, tapos 1.5, tama ba? Ay, hindi. Tama ba? 1, tapos 1.75, 1.5, 1.25, ay, baliktad. 1, yung pinakamatas is 1. Tapos, 1.25, 1.5, yung sunod, then 1.75, 2, 2.0, 2.25, 2.5. So, ayan. So, napakalaking bagay po talaga sa parte po ng Northern Luzon, yung Don Mariano Marcos Memorial State University, kung saan nga po, doon ako nag-aral, no? Doon po ako nag-aral ng Bachelor of Secondary Education, major in Physics Chemistry. So, yun. So, that was in 2002 to 2005. So, sa Southern La Union Campus po ako nag-aral ng Bachelor in Secondary Education, major in Physics Chemistry. So, alam nyo, ang hirap-hirap kumuha ng grades sa mga state university, no? Ah, yes, Ilocano daw si Madam Lloyda, originally from Cagayan, dito na daw sa Australia. Yes, good evening po sa Australia. Hello po. Marami din po tayong nanonood, mga followers diyan sa YouTube, no? Sa YouTube po, base po sa YouTube metrics po, no? Ang mga nanonood ko pong viewers diyan ay US, Canada, Singapore, Kuwait, Yemen, meron pa Yemen, tapos meron din po Vietnam, and India. Meron din na ako nanonood doon. And very thankful. So, yun. So, ang hirap-hirap kumuha. Sa panahon ko po, sa panahon po namin, in early 2000, ang hirap-hirap kumuha ng mataas na grades. Pero parang ngayon nowadays, ang dali-dali kumuha ng mataas na grade. Hindi ko alam bakit ganun, no? Sa panahon ko noon, ang hirap kumuha ng grades. Ang hirap mag-maintain ng grades para mag-cum laude ka. Ang hirap kumuha ng grades para makapasa ka. Saka alam nyo ba guys, nung college po ako, lagi ko pong inaayawan yung subject na taekwondo. Yung taekwondo na yun, hindi ko pinapasukan. Pag taekwondo subject, Hi, hello po. Oy, it's so nice na nakikita ko po na marami akong nanonood na mga ano yun? Meron tayong class at one day na. May kakailangan ko siyang doorbell natin. Andyan na? Oo. Sige, baba na. Buksa mo lang yan, Rob A1. Rob A1. Ah? Room A1, buksan mo. Ewan.
Wait lang guys ha. Kailangan ko muna tapusin. May asikasuhin ako saglit. So yun. Thank you po sa lahat ng mga nanonood. Overseas po. Ipagpapatuloy ko later po ang aking live. Puputulin ko po saglit kasi may gagawin lang po ako saglit sa trabaho. Naka-duty po kasi ako. So hanggang 6 po ako duty. Sige. Babalikan ko po kayo later o mag-live po ako sa maliit kong bahay later.